Una, grabe ang bigat ng balitang ito. Isang ex-girlfriend ang nasangkot sa pagpaslang ng isang bartender sa Jeddah. Bilang isang content creator, hindi lang tayo basta magre-react sa kwento, kundi susubukan din nating unawain ang mas malalim na dahilan kung bakit umaabot sa ganitong trahedya ang isang relasyon. Minsan, ang mga bagay na nagsisimula sa pagmamahalan ay nauuwi sa galit, selos, at paghihiganti. Dito pa lang, mapapag-isip ka na, ano ba talaga ang nangyayari kapag hindi na natin nakokontrol ang ating emosyon? Ang update po dito, Idol Rafi, February 5 po ay napauwi na po natin yung mga labi po ng biktima na si Joseph John Gakusan. February 5 po yan. Okay. And then February 15 po, Idol Rafi, naglabas po ang DMW ng memorandum na February 15, 2026, the primary suspect in the death of Mr. Gakusan was arrested. The suspect was identified as OFW Maryjoy Pugoso Cabubas, reported to be the girlfriend of the deceased. Yan yung nag-report, wala na yung si Joseph. Joseph John Gakusan, sir. Nasaan itong suspect na yan? Naka-detain po sa Jeddah. Magandang hapon po, Nay, Taki, Joshua, magandang hapon. Ngayon, Nay, definite na talagang hindi po nag-suicide yung anak ninyo bagkus may kagagawan yung kanyang ex-girlfriend. Opo. From the start, yung po talagang suspect niyo po, di ba? Opo, sir, yun na po talaga kasi hindi po magawa ng anak ko po. Sa ano ko, sir, hindi po magawa ng anak kong magpakamatay, sir. Kasi punong-puno ng pangarap yung anak ko, sir. Habang pinapakinggan ko ang detalye ng kaso, kitang-kita kung paano nagiging mapanganib ang sobrang selos at galit. Hindi natin alam ang buong kwento ng relasyon nila, pero malinaw na may matinding emosyon na nagtulak sa ganitong krimen. Sa totoo lang, maraming tao ang nakakaramdam ng sakit kapag nasasaktan sa pag-ibig, pero hindi lahat ay pinipiling manakit ng kapwa. Dito natin makikita ang kahalagahan ng emotional control, yung kakayahang huminto, mag-isip, at umiwas sa desisyon na hindi na mababawi. Attorney Olalia, magandang hapon po, sir. In a way, this is a good development dahil identified na po yung suspect at definitely hindi po nagpakamatay tulad ng pinapalabas ng girlfriend niya. Yung pala si girlfriend mismo ang suspect. So, bakit daw po inistab o sinaksak ni ex-girlfriend itong victim? Unang-una po, tayo po ay nagpapasalamat sa programa ninyo. Dahil sa programa ninyo, inilapit ninyo itong kaso na ito at nabigyan ng katarungan ang pagkamatay ni OFW Joseph. Napatunayan po natin ang makuhanan natin ng affidavit o salaysay, yung witness na sinamahan po ninyo sa aming opisina. Opo. Kinuha po namin yon at isinumite natin sa Migrant Workers Office. No? At ayon po doon sa salaysay, kaya raw niya sinaksak ay dahil sa gusto niyang magkabalikan sila. Dahil ex-girlfriend niya ito at gusto ng babae na OFW din na balikan siya ni OFW Joseph, kaya lang ayaw na nung isa at kaya sumama ang loob at yun nga, nasaksak niya at napatay. Yun po ang pangunahing dahilan. Ayun, okay. Ang mahalaga, yung suspect ay nakakulong na raw po ngayon sa Jeddah. Nililitis na yung kaso niya. Dahil po sa tulong ninyo, kinuhanan natin ang affidavit at binigay natin yung affidavit doon sa ating Migrant Workers Office at binigay din sa prosecutor at ginamit po yun para magkaroon ng reinvestigation at dahil sa reinvestigation, hinuli po yung girlfriend, yung ex-girlfriend at siya po ay nakakulong ngayon at humaharap po siya sa kasong murder. So, possibly ba, ito'y selos? Siguro meron ng bagong girlfriend itong victim at itong si ex gusto makipagbalikan, ayaw na. Parang ganun siguro nangyari. Sir, crime of passion. Hindi po natin alam, Mr. Chair, pero masama po ang loob ng ex-girlfriend. Buti na lang merong nagmagandang loob na isang OFW na kasamahan ng ex-girlfriend doon at dahil sa tulong po ninyo na ilapit nyo sa amin, kaya yun, nakuhanan natin ng affidavit at nagsabi naman po ng voluntary.
Jan, magandang hapon po, sir. Hello po sir, magandang hapon po. Okay, so isa po kayo sa mga nakasaksi doon sa pagsaksak po kay Mr. Joseph Jan Gakusan ng kanyang ex-girlfriend na si Mary Joy. Ano po yung kwento niya sa inyo? Naksak niya po sa pagiliran po sa kanang bahagi po ng kutsilyo. At bakit daw niya po sinaksak? Kasi hindi po nang galit niya sir, selos po, pati galit niya po sa pamilya, doon po nilabas lahat. Okay, may chat pala siya rin. Ano Yes. bang sabi dyan sa chat? Ito po, pinatay mo ba siya? Sabi po ni witness ni John. Ang reply po ni Kabubas, alam mo na yon. Paano mo napatay? Baliw ka talaga, sabi ni John. Ang reply po ni XGF, nagkita kami nung Friday, pinalabas kong nagpakamatay siya. Nagreply po si John, anong ginawa mo sa kanya? Saan kayo nagkita? Ang mga fingerprints kasi yon. Sabi po ni XGF, wala, di ko hinawakan yung kutsilyo, may takip ang kamay ko, di ko aakalain na makakaya ko. Okay. Tapos nag-send po siya kay John, ito po yung murder weapon na ginamit po niya. Ayun. Okay. So, nasa kamay na ng mga otoridad yung murder weapon, I would assume. Yes, sir. So, alias Jan. So, kakilala niyo pala talaga itong si suspect para siya po ay magte-text-text sa inyo, nagte-textan kayo. So, ibig sabihin, buti na lang at siya po naging kampante at nagtiwala sa inyo. Opo sir, ganun po nangyari sa kampante po sa tiwala talaga sa akin. Mabuti na lang. Okay, malaking bagay po yun. Sige po. Isa sa pinakamahalagang aral dito ay ang pagiging responsable sa sariling emosyon. Hindi pwedeng idahilan ng galit, selos o sakit para gumawa ng masama. Lahat tayo dumadaan sa heartbreak, pero hindi ibig sabihin noon ay may karapatan tayong manakit o manira ng buhay ng iba. Kung tutuusin, mas matapang ang taong marunong magpatawad, mag-move on, at magsimula ulit. Hindi madaling gawin, pero yun ang tamang daan. Bukod dito, mahalaga rin ang paghingi ng tulong kapag nahihirapan na tayo. Minsan, kapag kinikimkim natin ang sama ng loob, lalo itong lumalala hanggang sa sumabog sa maling paraan. Kaya napakahalaga ng pagkakaroon ng kausap, kaibigan, pamilya, o kahit professional na makakatulong magproseso ng emosyon. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Ito ay isang tanda ng lakas at self-awareness. Sa huli, ang kwentong ito ay paalala na ang bawat desisyon natin ay may konsekwensya. Isang maling hakbang lang pwedeng masira ang maraming buhay. Hindi lang ng biktima, kundi pati ng gumawa ng krimen at ng kanilang mga pamilya. Kaya sana, matuto tayong kontrolin ang ating emosyon. Piliin ang kapayapaan kaysa galit at unahin ang tama kahit mas mahirap